Dadako na sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Maaari ko po bang hilingan tayong lahat po ay tumayo muli at tayo po'y manalangin bilang isang pagrespeto sa ating Panginoon. Ano po? Tayo po'y sama-samang manalangin. Ipasako po natin ito sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Ikaw ay Diyos na banal, Ikaw ay Diyos na totoo, buhay, at Ikaw, Panginoon, ang Diyos na kasama namin ngayon. Ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Jacob at ni Abraham. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago ni magpakailanman. Kaya Panginoon, makapangyarihan Diyos, ang may-ari ng buong sanlibutan, ang lumikha ng langit at lupa at maging kami, O Diyos, ay nilikha mo. Kinikilala ka namin, Diyos. Pinararangalan ka namin sa umagang ito. Sinasamba ka namin, Panginoon. At sa oras po na ito, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa presensya mo sa aming kalagitnaan. Lord, patawarin mo po kami. Muli, kami po, O Diyos, ay nagpapalinis, nagpapasiyasat, O God, sa lahat ng anumang karumihan na mayroong laman, O Diyos, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga sarili, Panginoon, sa oras na ito. Any kinds of evil influences, Panginoon, na maaaring hindi namin kita, hindi namin alam, O Diyos. Lord, hindi po namin ito tinatanggap sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Pagkos, Lord, walang sino man ang malayang makakilos dito, ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat po. Balutin mo po, O Diyos, ang lugar na ito ng iyong apoy, O Diyos. Surround this place with your fire, O God. Walang anumang gawa ng kaaway, technical problems o difficulties, Panginoon, siyang makapigil sa amin para ang iyong salita, O Diyos, ay hindi marinig namin, Panginoon. Ikaw lamang ang magsalita sa umagang ito. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon. Inspire me. Empowered me, anoint me, O God, even the congregation, O Diyos, anoint them, O God. Walang makakatulog, walang anuman, O Diyos, ang makakahindrance, Panginoon, to stop or to hinder your word, Panginoon, this day, bagkos ikaw, Panginoon, ay siyang magpapala sa amin sa iyong salita at mababago ang aming buhay sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Malakas po na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. So sige po, tayo po'y mag-uusap ng isang usapin, at ito ay pinamagatang, kanina pa natin. Wala. So wala. So eto po. Different kinds of aroma of sacrifice. Amen? So, alam niyo po ba, ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng isang sakripisyo. Ano ba? So, it is very impossible for us. It is very impossible for a Christian, for a true believer of Christ, na siya ay magtagal sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pag-ibig sa Diyos, nang wala siyang dadaan ng sakripisyo. Amen? Kaya tanan nyo nung si Jesus, umpisa pa lang, nagpakilala na si Jesus at pinipili niya ng disciples, ano sabi ni Jesus? If you want to follow me, come, deny, take up your cross and follow me. So that's sacrifice. Amen. Amen po ba? So ibig sabihin po pala, talagang yung buhay nating Kristiyano, even yung katabi mo, I can say and I can tell, maraming sinakripisyo yan. Amen. Amen? Parang wala makain. Amen. Amen po ba? Maraming sinakripisyo yan pa. Bakit? Kasi nga, ang buhay Kristiyano, it is very impossible for us to last in our faith without sacrifice. Kaya yung mga nawala sa Diyos, yung mga nanlamig sa Diyos, yung mga tuluyang nawala sa pananampalataya nila, lost their sacrifices. Amen? Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayon, the different kind of aroma of sacrifices. Alam niyo po ba, ito ba, so kasi, in the Bible, on our Bible, very
talagang isa sa mga topic sa Old Testament is the sacrifice. Amen. Grabe ang sacrifice pagdating sa Old Testament. Talagang dugo, mga hayop. Ano po? Pero ngayon, sa New Testament, may sacrifice pa din, pero wala nang hayop. Amen. Tanong mo yung katabi mo, pwede bang ialay yan? Di ba? Mukhang hindi naman, di ba? Mukhang hindi naman. Mukhang tao naman, amen. Di ba po? So in our generation, bakit yung Old Testament kailangan nilang mag-alay, mag-sacrifice ng dugo ng hayop? Or bakit kailangan nilang mag-sacrifice ng dugo ng hayop? Kasi that is the requirements and the sacrificial system that God made. Amen. Alam niyo po ba na ang gumawa ng sacrificial system, hindi po ang tao? Ha? Ang pinakaunang nag-sacrifice, hindi si Cain, hindi si Abel, at hindi si Adan at saka si Eve. Sino? Si God. Paano? Nung ang dalawang mag-asawa ay nagkasala, nagtago sila sa damo. Sa damo, no? Sa mga talahib, nagkumuha sila ng mga daon ng saging. At naglalakad si Jesus, naglalakad ang Diyos. Naglalakad ang Diyos at hinahanap sila Eva. Bakit po? Mga hubad kami. Amen? Anong ginawa ng Diyos? Dahil ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Amen. Ay, para namang hindi tayo ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Amen. Ang Diyos ay puno ng biyaya, ng kahabagan, at hanggang ngayon ay nararanasan natin, ang Diyos pumatay ng hayop. Sacrifice. Amen. Pumatay ng hayop ang Diyos. Bakit? Para damitan yung dalawang mag-asawa. Imagine, nagkasala yung dalawa. Pwede naman patayin ng Diyos eh. Nagkasala kayo. Hindi nyo ako sinunod. Ang dami ko ng punong pwedeng kainin nyo. It all you can na yan, no? Yung isa lang bawal. Ba't nyo pa kinain yan? Pero ang ginawa ng Diyos, dinamitan pa rin. Bakit? Because of the grace. So ang pinakaunang sacrificial system, ang author nito, ang creator nito, is none other than our God. Amen. Ngayon, bakit ngayon generation natin, hindi na natin kailangan? It is because the law was fulfilled already. The great sacrifice ay naialay na, which is who? It is Jesus Christ. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ngayon, pag-aaralan pa natin yan kung paano ang gagawin natin. Ano po? So ito na. Praise God. Ayan. So ang sinabi dito, sacrificial system is not designed by man na ulit, but by God. First record of sacrifice in the Bible is not by man, but by God, when God killed an animal to clothe them. Ito pa, we are saved by the sacrifice of Christ. Let's make it clear, mga kapatid. Ha? Maging malinaw po sa atin. Tayo po ay naligtas, tayo po ay ligtas, tayo po ay pinagpapala ng Diyos. Tayo po ay napagpala ng Diyos. It is not because of our sacrifice. It is because of the sacrifice of Christ. Amen? That is why, hindi na natin kailangan gumawa ng mga bagay na ikahihirap natin, ikasisira ng katawan natin, ikadudurog natin, para lang tayo ay maligtas. Anong sabi ng Bible? To believe and to put our faith in who? Christ. So, ibig sabihin talaga, in our generation today, fulfilled na yung sacrifice niya. Ang gagawin na lang natin, mananampalataya tayo dun sa nag-sacrifice. Amen? So, we are saved by the sacrifice of Christ and not by man. Hindi tayo maliligtas sa ating pananampalataya, sa sakripisyo natin. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, bakit hindi ako pwede makapasok sa langit? Ganto naman. Ganto naman yung mga ginawa ko, mabait naman ako, tumulong naman ako sa mga ganto, tumulong naman sa ganto. Yes, maaring mabait kang tao. Maaring pinakamabait kang tao. Maaring ang dami mong napiplease na tao when you are living in this world. Maaring madami kang natutulungan tao nung nandito ka. Pero if Christ is not present in your life,
Only the salvation comes from Him. Amen? Amen po ba? Kaya ito po yung malinaw. At ano pa? But at the same time, ano pa? We cannot follow Christ without sacrifice. Amen? Yes, mga kapatid, we are saved. Yes, ligtas na tayo. Yes, may pagpapala. Yes, may favor. Pero ito ang isa sa mga nakakalimutan ng maraming mananampalataya, especially sa panahon natin ngayon, ay ang sakripisyo. Amen? Alam niyo po, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay provider. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at ng biyaya. Pero ang gusto ng Diyos is for us also to sacrifice para sa Kanyang pangalan. Amen. Bakit yung 12 disciples namatay ng napakasarap na pagkamatay sa mundong ito? May binalatan ng buhay. May ipinako ng krus pabaliktad. May ipinako ng krus pa X. Pero hanggang nakapako siya sa krus, buhay pa siya, nag-share pa rin siya ng gospel. Sino yun? Si Andrew. May pinugutan ng ulo. Bakit? Mga kapatid, even if it cost our life, even si Jesus, it cost His life in this earth. Life here doesn't matter. Life here is preparation only. Life here is your mission only. Sa anong pamaraan? Sa pagkalat, yung the Great Commission na sinasabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit, to share His word para marami pang makakilala. Kasi nga, ginawa na yun ni Lord yung part niya. Tayo naman. Amen? So we cannot follow Christ without sacrifice. Hindi tayo pwedeng ligtas na tayo nang hindi tayo a-attend ng church lagi at makukomportable na lang tayo sa online. Amen po ba? Amen po ba? Bakit alam mo tingnan niyo po bakit bakit iba yung nararanasan ng mga tao na nagsasakripisyong pumunta sa iglesia at nagsasama-sama sila kaysa doon sa mga taong nananatili lang sa online? Why? It is because there is sacrifice. And if there is sacrifice, God pleased by it. Amen. Amen po ba? Mamaya, masuhukayin pa natin itong sakripisyo. Baka sabihin nyo, grabe naman ito. Shadow naman ito makapagsalita. Hukayin pa natin ito, mga kapatid. Matthew chapter 16, verse 24. Then Jesus told His disciple, if anyone would come, again po if anyone would come after me, let him what? Deny himself and take up his cross and what? Follow me. So ito yung process, perfect process na inilatag ng Diyos in order for each one of us ay makasunod totally, genuinely sa Kanya. Amen. Paano daw? Lalapit sa Kanya. Hindi lang tayo basta lalapit sa Kanya through coming, but to what? To let ourselves deny and take up our cross and follow me. So may mga kailangan tayong i-deny, may mga kailangan tayong patayin sa ating sarili para tayo ay totally maka-follow sa Kanya. Kasi kung hindi, may tampuhan, may alisan, may hiwalayan, may may awayan. Bakit? Kasi nga, buhay yung sarili Amen? Amen po ba? Amen? So ito pa, the blood of the martyrs is the seed of the church. Ang sabi ng Tertullian, sa mga historian ng Christians. Alam niyo po ba mga kapatid? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanila bukod sa 12 disciples. Bago maka-spread ang Christianity sa atin, makaabot ng Christianity sa atin, mga kapatid. Kung aalamin natin ang history ng Christians, lots of peoples in this world try to stop this word na hindi na mag-spread. Ang daming mga kabi-kabilang patayan, bloods, na mga nangyayari para lang mapigilan ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Pero hindi sila nagwagi.
Tingnan niyo po, example. Kilala niyo po yan? Nung time na yan, si King Nero, si Emperor Nero. Ano po? Siya naman, hinahunting niya yung mga Kristiyano, kukunin niya yung mga Kristiyano at meron siyang isang stadium na doon niya paglalaruan yung mga Christians. Torture niya doon, papako niya sa krus, susunugin, papakain sa leon ng buhay. Pero nagtataka tong mga to, yung mga manonood, excited yung mga manonood na etong mga Kristiyano to dapat magsisigaw. Ah! Yes, may nakikita silang suffering, pero para nakikita nila na parang okay lang sa kanila. No? Na hinihintay lang ng mga taong ito na i-deny nila yung pananampalataya nila. Kung hindi, torturein sila, ipakakain sila sa leon ng buhay, papako sila sa krus, o susunugin sila, o anong gagawin sa kanila, hanggang sa kanila sila mamatay. Pero hindi nila ni minsan dininay ang pananampalataya nila sa Diyos. Sa kabila ng situation na kaharap nila, it is death. Physical death. Pero yung pag-ibig nila sa Diyos, dahil nakilala nila ang Diyos ng totoo, even if it cost their life, they cannot, hindi nila kayang itakwil ang Diyos. Amen? Sino pa? Ito naman, recently lang to, nung, I think 2014, 2015, the 21 martyrs. Alam niyo po yan? Nabalitaan po natin to? The 21 martyrs, it is the 21 Egyptians, Christians, na hinuli o kinuha, dinakip ng mga ISIS. So that time, grabe ang aggressive ang mga ISIS para sa pagpatay sa mga Kristiyano. At sila, i-deny lang nila si Jesus. I-deny lang nila ang pananampalataya nila. Ang kanilang faith sa Diyos, hindi na sila papatayin. Lalaya na kayo. May mga offer pa na, sige, bibigyan ko kayo ng ganito. Pero ano nangyari? Ni isa sa kanila, walang nag-deny sa Diyos. Anong nangyari? Pugot ang ulo. Amen? So kaya ang sinabi kanina, the blood of the martyrs is the seed of the church. One of the seed, mga kapatid. Alam nyo, sa 12 disciples pa lang, kung ang dosing ito, kung etong mga disciples na ito, kasi dumami pa ang disciples kung ang mga disciples nito ay tumalikod at nineglect nila ang Diyos dahil sa haharapin nilang panganib, ang Christianity hindi naaabot sa atin. Pero salamat sa mga taong tumugon sa pagkakatawag ng Diyos kay Apostle Paul na nagkalat ng word even if it cost his life. Napugutan siya ng ulo, ikinulong siya, binugbog, hinagupit ng ilang beses. Pero hindi ito ang nagpatigil sa kanya. Bakit? Because he understand the sacrifice of the Lord. And as we are going to understand more about the sacrifice of the Lord and about the different kinds of sacrifice that we can offer for the Lord, baka iisa tayo dito ay ating mas maunawaan sa biyaya ng Diyos at mabago natin yung katotohanan na yon para mai-align natin yung sarili natin sa Diyos. Amen po ba? Sino pong excited? So ito pa, the fuel for our walk to God is what? Sacrifice. So yung nagdadrive daw sa ating pananampalataya, hindi po lang ang praise and worship. Hindi lang po ang pananalangin. Hindi lang po ang pagsigaw. Hindi lang po ang pagsayaw. Hindi lang po ang pagtalon o pagpalakpak. Ano daw? Sacrifice. Amen. Paano example? Paano natin patutunayan ito? Tignan nyo the moment in your peak season, yung sa peak season mo, sa inyong pananampalataya, is yung the moment na napakadami mong sinasacrifice kay Lord. Amen? Try to remember it. Noong mga times na, kunyari, nasa Pilipinas po kayo, naglalakad lang kayo para maka-attend ng church. Kahit na ulan, kahit na bagyo, nagpupunta kayo, mag-go through kayo para maka-attend sa church. Yun yung mga time talaga na talagang gigil ka na maka-attend ng simbahan. Bakit? Kasi gigil kang maranasan ng Diyos.
Amen po ba? And because of that sacrifice, it becomes our fuel to continue our path, to continue our walk through the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ano pa? Eto, pag-usapan natin to. Kilala niyo po ba yan? Si Elijah, si Prophet Elijah. Pag-uusapan po natin si Prophet Elijah. At mag-uumpisa na po ako mag-preach. Medyo bibilisan ko po ha. Pasensya na po. Ang daming revelation ng Lord eh. So si Prophet Elijah, may situation dito, yung kay Baal, yung sa mga prophets ni Baal, na napakadami that time. I think 200 plus. For 250, if I'm not mistaken. At iisa na lang ang propeta ng Diyos. Sino yun? Si Elijah. Ngayon, tanan yung pag-uusapan po natin. Basahin natin. 1 Kings chapter 18, verse 20 to 40. Mabilis na basahan. So Ahab sent to all the people of Israel and gathered the prophets together at Mount Carmel. So ginather sila doon sa Mount Carmel. And Elijah came near to all the people and said, "How long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, then follow him." And the people did not answer him a word. So ito na. Then Elijah said to the people, I only am left a prophet of the Lord. But Baal's prophet are 450 men. So napakadami. Ha? Let 2 bull be given to us, and let them choose 1 bull for themselves, and cut it in pieces, and lay it on the wood. But put no fire to it, and I will prepare the other bull, and lay it on the wood, and put no fire to it. So ito yung ni-request ni Prophet Elijah. Ano po? And you call upon the name of your God, si Baal, and I will call upon the name of the Lord, si Yahweh. And the God who answered by fire, he is God. And all the people answered, it is well spoken. So pumayag. So ito yung request ni Elijah. O sige, punta tayo dito. Ngayon, mag-aalay tayo ng, napakadami nyo, ako lamang isa. So, ngayon mag-aalay tayo ng sacrifice. Ngayon, kung sino ang tugunin sa panalangin, siya ang totoong Diyos. Ngayon, kung si Baal, then siya ang Diyos. Ngayon, kung ang Diyos ko na si Yahweh, ito ang Diyos. Pumayag. It is well spoken. So pumayag. Then Elijah said to the prophets of Baal, choose for yourself 1 bull and prepare it first. So pinauna na sila. Sige, mauna na kayo, mga propeta ni Baal. Ha? For you are many, and call upon the name of your God, but put no fire to it. So kung sino yung sasagutin ng Diyos nila ng apoy, sila yung totoong Diyos. Okay pa? And they took the bull that was given them, and they prepared it, and called upon the name of Baal from morning until noon, saying, O Baal, answer us. But there was no voice, and no one answered. And they limped around the altar that they had made. So paikot-ikot sila doon, sayaw-sayaw sila doon, and at noon, Elijah mocked them. So niloko na ni Elijah, saying, cry aloud, for he is a God. Either he is musing, or he is relieving himself, or he is on a journey, or perhaps he is asleep, and he must be awakened. Baka natutulog yan, Diyos nyo. Sige, iyak-iyak lang kayo dyan. Baka magising pa yan. Di ba? Sabi ni Elijah, ay no? Mock them, saying, cry aloud. Grabe naman si Elijah, no? Talaga, trash talker din si Elijah, no? So sa palibasa, sure win siya, no? For he is a God. So niloko-loko ni Elijah. And they cried aloud and cut themselves. So ito na, habang paikot-ikot itong mga to, sumasayaw-sayaw pagsamba kay Baal, nilalaslas pa nila yung sarili nila, at doon sa dugo nila, it is part of their worship to their God. Themselves after their custom with swords and lances, until the blood gushed out upon them, and as midday passed, they raved on until the time of the offering of the oblation, but there was no voice. No one answered, no one paid attention. Mga kapatid, ang totoong Diyos na sinasamba natin, hindi mo kailangan sugatan ng sarili mo. Ang totoong Diyos na sinasamba natin, hindi mo kailangan magpapako sa krus para patawarin ka sa kasalanan mo. Amen?
ang Diyos na sinasamba natin, ang sabi niya, it is finished. It is finished. May biyaya na. Tatanggapin mo na lang siya. Amen po ba? Grabe, pinas-forward yung ano natin. Tatanggapin nyo na lang siya. At mananampalataya at kayo'y aking patatawarin, kayo'y ligtas na. Tignan nyo yung kasama ni Jesus na nakapako sa krus. Panginoon, pwede mong pagdating mo sa pagdating mo sa iyong paroroonan, pwede mo ba ako isama? Ngayon pa lang isinasama na kita. Eh yung ba nag-ano ba 'yon? Nag-praise and worship ba 'yon? Nag-tithes ba 'yon? Hindi. Nandun nga siya nakapako, bakit criminal siya? Criminal siya. Meron siyang pinaratangan siya ng death penalty that time sa bigat ng kanyang kasalanan. At si Jesus na walang kasalanan nakapako doon, nag-request siya kay Jesus, anong ginawa? Pinatawad, ngayon palang sinasama na kita. Amen? Yan ang Diyos natin. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Ang Diyos ng pag-ibig. Amen? Punong-puno ng pag-ibig. At mahal na mahal tayo ng Diyos. At ayaw na ayaw niya na kailanman, lapastanganan natin yung sarili natin. Bakit? Because it is His temple. Sa Kanya ito. Itong katawang ito. Hiram lang to. Pag ito binawian niya ng buhay, wala na to. Mabubulok lang to. Bakit? Kasi siya lang He give and He take it away. Amen po ba? Amen. So ano pa? Ituloy natin. Nasaan na ba tayo? Ayan. And ayan, samak them. And they cried aloud and cut themselves after their custom with swords, lances, until the blood gushed out upon them, and the bid they passed, they raved on until the time of the offering of the oblation. But there was no voice, no one answered, no one paid attention. Then Elijah said to all the people, "Come near to me." Eto na. O teka, sabi ni Elijah, tapos na kayo? Ako naman. Come near to me, and all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that had been thrown down. Inayos niya. Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be your name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord. He made a trench about the altar as great as would contain 2 seahs of seed. And he put the wood in order and cut the bull in pieces and lay it on the wood. And he said, "Fill 4 jars with water and pour it on the burn." Mga kapatid, i-explain ko lang po ang situation nila nung mga oras na yon. Very critical po ang tubig. Bakit? 3 taon nang tagtuyot. Walang tubig. Ha? So imagine nyo to, ilagay nyo yung sarili nyo sa isang situation na nag-brown out sa bahay nyo nung nasa Pilipinas pa kayo. Walang tubig. 'Di ba? Kahit konting patak, napakahalaga lang. Bakit ang hirap kayo mag-igib? 'Di ba po? 'Di ba? May bagyo, malakas na yung ulan, so mag-iigib na kayo ng tubig, 'di ba po? Kung pupuno niyo yung napakadaming drum, 'di ba? Yung mga timba-timba niyo, kahit yung mga pitchil-pil diyan, para pag nawala ng kuryente, walang tubig, may magagamit kayo. Ganon po yung situation nila. In their times, 3 years, no water. But then what did Elijah said? With full of faith, nang punong-puno ng palalampalataya, fill 4 jars with water. Walang pag-aalangan. Kung iisipin ng mga tao, grabe naman to. Tagtuyot tayo, tapos ba't hinihingi mo tubig? Pwede nating ikamatayan. Fill 4 jars with water and pour it on the burnt offering and on the wood. And he put, pa? Wala tayo, wala. So ano ba? And he said, "Do it a second time," and they did it a second time. So nagpangalawang beses pa. And he said, "Do it a third time," and they did it a third time. So nagpangatlong beses pa. And the water, ano sabi? Ran around the altar and filled the trench also with water. So basang-basa ngayon yung altar, pati yung mga kahoy basang-basa. Ngayon, sinong loko-loko ang sisilban yun?
Kahit ba't mo ba sisilaban niya? Nakakuha na po ba kayo ng kahoy sa tabi ng ilog? Yung basang-basa, 'di ba po? Paano mo sisilaban 'yon? Hindi sisilab 'yon. Bakit? Basa eh. Amen po ba? Pero ito talaga, basang-basa yung kahoy, basang-basa yung altar, ha? Pero tingnan niyo, with full of faith si Elijah, anong ginawa niya? And that time of the offering of the oblation, Elijah the prophet came near and said, ano to? Tama ba to? Elijah the prophet came near and said, O Lord, God of Abraham, ito na tumawag na si Elijah, Isaac and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your word. Ano nangyari? Answer me, O Lord, answer me, that these people may know that you, O Lord, are God, and that you have turned their hearts back. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering, yung basang-basang offering. Nag-apoy. And the wood and the stones and the dust, and licked up the water that was in the trench. Hallelujah. Bakit? Kasi mga kapatid, yung Diyos natin buhay. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Yung Diyos na tinatawagan nilang Baal, gawa lang ng tao yung patay. Tulog. Amen? Pero yung Diyos natin, pag tinawag mo, sumasagot. Amen. Pag nanalangin ka, may tugon. Amen po ba? Pag kinailangan mo ng kagalingan, dumarating ang kagalingan. Pag kinailangan mo ng provisions, even at the end, parang end point na, puputok na. Pero at that time, dumarating. Lord, wala na akong panggas. Magkano na lang yung pera sa wallet ko? Pero biglang, toing! Biglang may provision. Bakit? Kasi yung Diyos natin buhay. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Grabe po, no? Tingnan nyo, kung anong klaseng Diyos, kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos na ito, na yung basang-basang alay na inaalay sa Kanya, in order na para itong Diyos na ito yung mapatunayan na talaga siya ay Diyos. Hindi lang tumawag basta si Elijah, binasa pa niya, sige kahit tagtuyot ngayon, basahin natin yan. Patutunayan ko sa inyo na ang Diyos ko na si Yahweh ay Diyos ng Israel. Anong nangyari? Ano nangyari? Tumugon ang Diyos. Ano bang nangyari? And when all the people saw it, they fell on their faces and said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Pakalakpakan po natin ang Diyos. Siya ay Diyos na buhay. Siya ang Diyos na kapiling at kasama natin sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ano pa nangyari? And Elijah said to them, seize the prophets of Baal, patay. Let not one of them escape. And they seized them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slaughtered them. All of them, 450 men na prophets, walang natira, walang nakatakas. Lahat patay. Kaya kung sasamba ka sa maling Diyos, mag-isip-isip ka na. Baka nanganganib ka na. Ano po? Sometimes, even if it's, mga kapatid, let's take it seriously. Let's take it seriously. Kahit sabihin mong hindi si Baal, kahit sabihin mong hindi si Buddha, kahit sabihin mong hindi rebulto, idols, hindi lang sila ang mga idols. Even you yourself can be your idols. That is why if your priority in your life is very critics, mga kapatid, sa buhay natin. Yung arrangement ng priority natin sa buhay, critical sa buhay natin as bilang Christians. Amen? Yung priority natin, kailangan naka-align. Yung priority natin, dapat naka-arrange. At kung mali yan, i-rearrange ng Diyos yan. In any circumstances and difficulties na mararanasan natin, para lang ma-rearrange ng Diyos yan at makilala natin muli siya na siya talaga ay Diyos.
Kaya, kung sa tingin mo mga kapatid, may iba kang priority, ha? Kasi kung ang Diyos naging number 2, kahit maging number 2 lang yan, kung ang Diyos na ito dapat number 1, kahit maging number 2 lang yan, nanganganib ka na. Amen? Pag pumutok ang galit ng Diyos, nanganganib ka mga kapatid. Maniwala po kayo. Dahil salita ng Diyos ang pinagkukuha na natin, hindi po salita ko. At ang Diyos ang nagsasalita sa atin, sa umagang ito, hindi po ako. Amen. Sabi mo sa katabi mo, halaka. Amen po ba? So ano pa? So ito, si Elijah, ang katotohanan dito, ano? Fire falls on sacrifice. Amen? So yung apoy daw, bumabagsak saan? Sa sacrifice. That is why mga kapatid, in every sacrifice that you made, kahit hirap kang bumangon, ay ang aga naman ng service kasi parang puyat ako kahapon, pagod pa ako, part-time ako kagabi. Anong oras na ako nakatulog? Pero the moment that you fight against it, you wake up, pagdating mo dito, may nangyayari. Amen? May fire. Amen? Bakit? Kasi nga, fire falls on sacrifice. Yung tipong sa mga situations, may mga situations po talaga na napakahirap mag-pray. Hindi araw-araw madaling mag-pray. Amen? Pero doon sa mga situations na yun, kahit na hirap ka mag-pray, pipilitin mo mag-pray, may fire falls na dumadaloy sa'yo. Bakit? Kasi may sacrifice. Yung mga times na ang hectic ng schedule mo, ha? Napaka-busy mong tao, daig mo pa si Lord. Ano? So, amen po ba? Napaka-hectic ng schedule mo. Talagang full-time kasi 24 hours. Ano? Talagang full-time work. Ano po? Wala ka ng time mag-devotion. Short time na lang yung break mo para mag-devotion. Pero you will still fight for it para makapag-devotion. And something happen. Why? Because there is sacrifice. Amen po ba? Nauunawaan po ba natin? So, ang sinabi dito, ang pinapakita ng Diyos dito, mga kapatid, tingnan niyo ha, nung nag-alay kada nag-aalay ang mga tao before, even in the Old Testament, fire comes. Ha? Si Elijah nag-alay, fire comes. So talagang may apoy pagdating sa sakripisyo. Kaya yung mga hindi nagsasakripisyo, nanlalamig. Yung mga hindi nagsasakripisyo, nawawala, napapahiwalay, namamatay. Bakit? Walang sacrifice. Hallelujah. Kaya mga kapatid, nawa, it is this message was given by the Lord not to offend you, not to condemn you, not to hurt your emotions, not to hurt yourself, but to what? To let your awareness, magising tayo sa katotohanan na ang Diyos natin karapat dapat pagsakripisyuhan. Hallelujah. 4 kinds of sacrifice. Ito lang po, lalakad na tayo. Apat na different kinds of sacrifice. Ano-ano ang mga ito? Baka akala natin medyo safe tayo, pero baka isa pala tayo sa mga kinds ng sacrifice na ito na ginagawa natin, na akala natin tama. So 4 kinds of sacrifice, aroma of sacrifice. Ano to mga to? Number 1, paganistic sacrifice. Pastor, ano po yung paganistic sacrifice? Ito mga pagans na ito, yan. So sila, ganyan ang klaseng worship nila. Iaalay nila yung anak nila sa Diyos-Diyosan nila para magkaroon sila ng ulan that time. Ano po? At different kinds of worships na grabe mga kapatid, in order to please their God. So imagine, gusto mo bang sumamba sa gantong Diyos? Ha? Ay, hindi ako susamba dyan. Ano po? So ano pa? Ito pa, sila Baal. Ito yung mga prophets ni Baal kanina. Yan, sasayaw sila dyan, sasayaw hanggang sa tugunin sila ng Diyos.
Sasayaw sila ng sasayaw dyan. Ang kaibahan nila sa ating mga Kristiyano, sila, ang gusto nila may answer agad. Sometimes sa atin, nag-aantay tayo. Bakit? Kasi we do believe that God is the author of time. And God is always on time. Amen? So sila, lalaslasin pa yung sarili, hindi tumugon ng Diyos, lalaslasin natin yung sarili natin. Tumulo ang dugo dyan. Ano? Para tugunin sila ng Diyos. Ganon po sila. Paganistic sacrifice. That's the kind of sacrifice they have. Huwag na tayong lumayo. Punta tayo sa atin. The Black Nazarene. Anong pananampalataya meron tayo dito? Yung mga taong ito, nabobosohan, nabubugbog, nagigipit, talagang nahihirapan in order for their yung towel nila o yung sarili nila ay mahipo yun. Bakit? Kasi ang pananampalataya nila, pag nahipo yun, gagaling sila. May blessing sa kanila. Mga kapatid, uulitin ko po ulit. Yung babaeng 12 taong dinudugo, ha? Yung babaeng yon, yung 12 years na dinudugo, pananampalataya ang nagpagaling sa kanya, hindi yung paghawak kay Jesus. Amen. Kahit hawakan niya si Jesus, kung may doubtness sa kanya, hindi siya gagaling. Amen po ba? So yung 12 taong dinudugo na babae na yon, ang sabi ng Diyos sa kanya, because of your faith, ano? Amen? Anong lagi sinasabi ni Jesus bago siya pagalingin? Anong sinasabi ni Jesus? Ba't siya nagagalit sa mga disciples? Kada ang mga disciples matatakot. Bakit kayo nawawalan ng mga? So ano yung nagpapagaling? Kanino? Kay Jesus. So yung genuine faith, yung true faith, yun yung magpapagaling, yun yung magpapala, yun yung magbibigay ng favor, yun yung magliligtas sa'yo. Ano yun? Yung pananampalataya. Saan? Sa mga bagay na hindi mo nakikita. Amen? May sakit ka, nanalangin ka, hindi mo kita ang kagalingan, pero pananampalataya mo, gumaling ka na, magaling ka na. Amen po ba? May pangangailangan ka, pinanampalataya mo kahit hindi mo pakita gaano kalaki yan. May provision dumating. Bakit? Ang Diyos natin malaki. Ang Diyos natin tumutugon. Ang Diyos natin buhay. Hindi natutulog. Kaya yung natutulog ba ang Diyos? Hindi totoo yun. Ha? Hindi natutulog ang Diyos. Amen po ba? Ang Diyos natin, gising, buhay, makapangyarihan, at laging nakabantay sa'yo. Amen po ba? Pedro, Pedro, puyat ka na naman. Laging ganyan, nagko-convict yan si Lord. 24 hours. Diba? Amen? Bakit? Dahil buhay ang Diyos natin. Ano pa? Nagpipinitensya, di ba? Nagaganyan-ganyan. Hihiwain sila ng blade dito, papahirapan yung sarili nila. Ano tawag dito? Mamanata. Para ano po ba yun? Para patawarin sila sa kasalanan nila? Di ba po? Para sila ipagpalain. Yung iba, lalakad ng nakaluhod, lalakad sa abo. Talagang, grabe, lalakad ka sa abo. Para kang avatar nun, ano? So, imagine, mga kapatid, we don't need to hurt ourselves in order for us to be forgiven. Kasi ang sabi ng Diyos, it is finished. Once that you accept Christ, you are forgiven. Ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita sa New Testament, I forgot the exact book, pero nandun po 'yon. Once that you accept Christ, you ask for forgiveness, ang Diyos hindi na tumitingin sa nakaraan mo. Kaya si Apostle Paul, dating mamamatay tao, ang daming pinatay na mga Kristiyano, pero tinawag siya ng Diyos, isa sa pinaka-greatest man of God na kilala natin ngayon, hanggang sa ngayon. And thank God sa buhay ni Apostle Paul. Salamat sa biyaya ng Diyos na siya'y binago. Bakit? Nadamay tayo, naulanan tayo ng Kristyanismo. Nakilala natin ang Diyos. Amen po ba?
Amen po ba? Kasi si Apostle Paul yung nagpakalat niyan. Siya yung naging missionary para ikalat sa iba't ibang churches, different places at madami pang sumunod sa kanya. Para lang maikalat ang Christianism. At masampalatayanan natin ang totoong Diyos. Amen. So ito na. Ano yung amoy ng paganistic sacrifice? This is the aroma of paganistic sacrifice. It is what? Self-centered sacrifice. Amen? Ano yung mga self-centered sacrifice na yan, Pastor? Ito mga self-centered nito, ito yung mga magmi-minister, magbo-volunteer para ma-promote. Amen. Ha? Magfa-fasting para lumago ang business. Hello? Nakukuha po natin? Magbibigay, magdo-donate, mag-o-offering, magpe-pledge para mailista ang pangalan niya sa donated by. Amen? So ito yung amoy ng paganistic sacrifice. It is what? Self-centered sacrifice. They will sacrifice for their own benefits. Itong mga taong ito, magsasakripisyo ang mga to, magpapakahirap ang mga ito, para sila ay makakuha sa sarili nilang benepisyo. Amen? Amen? So ito po yung amoy ng paganistic sacrifice, the self-centered sacrifice, which is very dangerous mga kapatid, at kailangan nating iwasan kasi baka akala natin na gagawa natin yung tama, mali na pala tayo. Hello? So parehas lang po yan yung mga pagans. Sila magsasacrifice sila, bakit? Para sa kanilang sariling benepisyo. At same thing na nagagawa at pandarayan na tactics na ginagawa sa atin ng kaaway ngayon. Nakala natin, hindi, mga pagans na may mga yan, hindi naman tayo mga ano. Pero akala, ginagawa pala natin. Minsan, nagpa-sacrifice pala tayo kay Lord. Bakit? Para sa sarili natin benepisyo. Hello? Amen po ba? So ano ba? So kung para sa iyo, yung sacrifice na yan, it is not a blessings. There will be no fire with this kind of sacrifices. Kaya yung mga gantong sacrifice, yes, nag-sacrifice sasabihin nila, nag-sacrifice naman ako, pero walang apoy. Why? Kasi hindi na-please ang Diyos sa sacrifice. If God pleases by your sacrifice, fire fell. Amen. Kakawa naman po ba? Ano pa? Ito pa, punta tayo dito. So, tignan nyo si Nadab bin Abihu, ito ay anak ng high priest. Ano po? So ito, kung babasahin natin, si Nadab bin Abihu, ano ba yun? Nadab ba o Nadab? Nadab po yan ang akin Nadab bin Abihu, in Leviticus chapter 10 verse 1 to 3, ESV, Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered an authorized fire before the Lord, which he had not commanded them. Mga kapatid, ulitin ko po. Laid incense on it and what? Offered what? An authorized fire before the Lord, which what? He had not commanded them. Basahin pa natin. And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Tingnan niyo po. Etong mga si Nadab and Abihu, alam po nila ang protocol. They know the law. Kabisado po nila. Alam nila ang dapat nilang gawin. Pero mas pinili nilang gawin yung hindi dapat. Ano nangyari? And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Dapat yung sacrifice yung masusunog. Sila ang nasunog. Tala niyo po Then Moses said to Aaron, ang sinabi ni Aaron, syempre nakita ni Aaron yun si Aaron yung tatay po This is what the Lord has said, among those who are near me, I will be sanctified, and before all the people, I will be glorified. And Aaron held his peace.
Ito yung sinabi ng Diyos kay Moses. Moses, sabihin mo to kay Aaron, sa tatay nila. This is, mga kapatid, our God. Every time na lalapit tayo sa Kanya, kailangan talaga malinis tayo. Amen po ba? Hindi tayo basta lalapit sa Kanya na parang, okay, parang basta na lang. Kaya pag nasa church tayo, mga kapatid, ipakita natin sa Diyos yung totoong pagrespeto. Huwag tayo namang matulog na matulog. Ano po? Baka sobra na sa pahinga yan. Amen po ba? Binibigyan naman tayo ng Diyos ng kapahingahan. 24 hours. Huwag naman natin dalhin sa simbahan. Amen. Amen po ba? Bakit? Kasi mga kapatid, kung ganito pa rin kalupit ang Diyos natin, if we are still under the law, baka may mga nasunog na dito. Amen po ba? Kasi imagine, kahit ako po, nakakatulog ako. Promise. Nakakatulog ako minsan. Pero I have to fight for it. Bakit? Sa pag-ibig ko sa Diyos. Bakit? Kasi ang kailangan, ang Diyos na buhay, ang Diyos na maluwalhati, ang Diyos na karapat-dapat, ay kailangan dapat irespeto, parangalan, at sambahin ng totoo. Amen po ba? Kaya pag uupo kayo sa simbahan, ganda-gandahan nyo na. Di ba? Yung talagang ganda-gandahan nyo na yung upo nyo. Huwag na kayo uupo nung nakaganyan kayo para naman kayo kung nakataas pa yung paano, Pastor Amen. Hindi naman ganon. Di ba? Irespeto natin ang Diyos. Bakit? Sapagkat kailangan talaga, kailangan merong fear of the Lord. Amen po ba? Talaga, among those who are near me, yung mga lalapit sa Kanya daw, I will be sanctified. And before all the people, I will be, what? Glorified. So ang Diyos, nilinaw niya dito, sinabi niya kay Moses, na kailangan, Moses, ako ay mairespeto nyo. Katakutan, ibigin, igalang. Amen? Amen po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Sabihin mo sa kapatabi mo, parang ikaw at ang topic ngayon na. Amen? Amen po ba? So ano pa? So sacrifice is not meant, sacrifice is not meant to get something from God, because what? It's to give to God what He deserves. Amen po ba? Totoo naman eh. Alam nyo, ang sacrifice, hindi po nilikha ng Diyos yan para may makuha kang pabalik sa Diyos. Yes, ang Diyos ang author ng sacrifice. He made the sacrificial system. He is the first who sacrificed and followed by the human being. Pero hindi ito inalaw ng Diyos para lang siya i-withdrawhan mo ng withdrawhan. Amen po ba? Bakit? Kasi siya ay Diyos eh. Hindi naman siya genie. Amen po ba? Ano ba? Anong sinasabi? It's to give to God what He deserves. Deserve ng Diyos yun. Yung lahat ng sacrifices na ating paglalaanan, yes, mahirap kapatid, busy ang schedule, yes, may study ka pa, yes, gipit ka ngayon, yes, maraming sacrifices sa kailangan, pero sige, sakripisyo mo lang. Bakit? Karapat dapat ang Diyos sa sakripisyo na yan. Amen po ba? Hallelujah! Ano ba? Ito, Hebrews chapter 13 verse 15. Through Him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God that that is the fruit of lips that acknowledge His name. Tanya, even sa praise and worship, ang hirap minsan. Minsan yung praise and worship painful. Amen? Napakalaki ng problema mo sa bahay. Napakalaki ng problema mo sa family mo. Napakalaki ng problema mo sa work mo. May grabe ang financial problem mo. Maaring talagang malaki ang problema mo. Maaring broken ka, may pinagdaanan kang masakit. Maaring may nawala sa mahal mo sa buhay. Yan yung mga times na ang sakit mag-praise and worship. Ang hirap mag-praise and worship. Pero when the times, still you raise up your hands.
and open your mouth and praise His name, worship and glorify His name, something kicks in. Amen? Nung time na yun, despite in your hard times, hard situation, difficult situation, when the time that you still chose to worship Him, may apoy na bumababa. Bakit? May sakripisyo. Amen? Amen po ba? So ano pa? Lakad tayo sa number 2. What is the number 2? Pharisaical sacrifice. The Pharisaical sacrifice, alam niyo mga Pharisees, again, ang mga Pharisees po, ang characteristic po ng mga ito, grabe sa paglilinis to mga to. Grabe sila sa outward appearance. Grabe sila talaga sa, sila yung tipo na talagang sa ulo nila yung 10 Commandments, sa ulo nila yung Bible. Hindi mo sila pwedeng debatehan sa Bible, alam nila yan. Alam nila lahat ng kautusan. Grabe sila mag-aral pagdating sa mga ganyan. Grabe sila sumunod pagdating sa mga batas. Grabe sila pagdating sa panlalabas. That is the Pharisees. Kumbaga sa generation ngayon, sila yung mga laging gustong-gusto talaga nakaupo sa unahan. Ano? O minsan gusto rin sa likod. Sila yung mga Pharisees na yon. Sila yung talagang mga hindi nalilate sa gawain. Sila talaga yung, kumbaga pagdating sa devotion, sa record ng devotion, grabe, di mo mapantay yung mga to. Walang mintis, walang kulang. Ano? So sila talaga yung mga grabe. Kumbaga, this is the Pharisaical sacrifice. These are the Pharisees. Pero ano meron sa kanila? Ito niya, Luke 18 verse 11 to 12. This is the, anong tawag dito? Yung kwento ni Jesus, the parable of the Pharisees ni Jesus. The Pharisee is standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like other men. Extortioners, unjust, adulterers, or even like these tax collectors. Kumbaga sinasabi nito ni Pharisees na to, Lord, salamat na lang kasi hindi ako katulad ng katabi ko. Sinungaling. Salamat na lang kasi hindi ako katulad nung isang yun, no? Babaero yun. Salamat na lang kasi hindi ako katulad nung hindi nagtatights. Nakukuha po natin. So ito yung sinasabi ni Jesus that time. So ito yung Pharisees, ha? So sabi, I fast twice a week. I give tithes of all that I get. Grabe. Talagang kamangha-mangha to mga Pariseyong to, no? Talagang, sila talaga yung mga mukhang kagalang-galang. Mga talagang sarado ang liig. Tapos kung lumakad talagang, amen po ba? At talagang kung manalangin talaga sa kanto-kanto, diba? Sila yung mga ganyang manalangin sa kanto-kanto. Sila talaga yung grabe naman. Kumbaga yung kunin ko po yung joke ng isang pastor na nakasakay na babaeng matanda sa jeep, ano? At may hawak na rosaryo, ano? So, nagdadasal siya sa jeep. Nagdadasal siya sa jeep. So lahat na nakakita sa kanya, sabi, grabe naman si nanay. Napakabanal naman iba. Ngayon, may pumasok sa jeep, natapakan yung paa ni nanay. Pagtapak do sa paa ni nanay, sabi ni nanay, ano ka ba, demonyo ka? Hindi ka ba nakatingin sa dadaanan mo? Sabi kayo ng mga nakasakay, uy, grabe. Kala ko, banal, demonyo din pala. So ito mga ganon din yan. Bakit? Kasi hindi nakabase ang kabanalan sa panlabas, mga kapatid. The holiness, the true holiness, it is inside. If God only, ang Diyos lang ang nakatira sa puso, and ang puso malinis, ang labas malinis din. Pero pag ang loob madumi, kahit anong gawing linis ng panlabas, lalabas ang karumihan sa pagsasalita, sa aksyon, at sa lahat ng desisyon. Bakit? Ang loob madumi. Pero pag ang loob malinis, ang Diyos ang nagkahari, kahit anong dumi pa ng katawan, malinis sa Diyos. Tignan nyo si John the Baptist. Si John the Baptist po, simpleng tao lang kung ilalarawan siya sa Bible.
Simple lang naman ang kinakain niya, pukyutan, honeybee, 'di ba? Tsaka ano 'yan, yung tipaklong, 'di ba? Balang, tipaklong. Yun lang mga snacks niya. Kaya kung saan siya mapadaan, teka may tipaklong dito ah. 'Di ba? Yun lang ang mga snacks niya. Ganun lang siya kasimpleng tao. Eh tayo pag, ew, no? Ew, pero dala mo, kumbaga napakarumi nun, kumbaga kung marumi sa paningin natin, pero napakalinis ng loob. Imagine mo, ang purpose niya sa life, sa lahat ng tao, isa siya sa pinakamagandang purpose sa buhay. Ano yung purpose niya? To prepare the way of the Lord. Kahit pakain-kain lang ng tipaklong yon, imagine nyo, di ba? So ang kalinisan mga kapatid, hindi nakabase sa panlalabas, sa loob. Amen? So ito mga to, grabe oh. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. So, grabe. Lord, buti na lang hindi ako ganyan. Ganto kasi ako eh. Nagtatights kasi ako ng mga ganto eh. So ano sila? Ang amoy ng sacrifice nila, self-righteous sacrifice. So the Pharisaical sacrifice, the aroma of their sacrifices is what? The self-righteous sacrifice. The aroma that is not pleasing to the Lord. Alam nyo, itong mga aroma na ito, kung mamabasa natin yung Bible, every time na nag-o-offer yung mga Israelites, pag ang Diyos na please, anong sabi doon? Bago, the sweet aroma. Yun yung nakalulugod sa Diyos. And after that, fire fell, blessing came, provision fell. Bakit? Kasi na-please ang Diyos. So self-righteous sacrifice, ito yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Ano yung mga self-righteous na ito? Ginagawa nila ang tithes, praise and worship, fasting, sacrifice, para mailagay o bumango ang kanilang pangalan. Hello? Feeling nila, pag ginawa nila to, mas above sila sa iba. Mas maipagmamalaki sila sa iba. So, ito yung self-righteous sacrifice. Na pag nagawa nila itong mga bagay na ito, feeling nila, outclass sila sa amin. Kami to, Pharisees lang naman. Di ba? So, sila yung mga taong yun. The self-righteous sacrifice. Yung mga magsasakripisyo, bakit? Para bumango ang pangalan. Para maging malinis ang pangalan. Pero kahit anong gawing linis ng panlabas, kung marumi ang loob, marumi ka talaga. Maaring maitago mo ang karumihan sa tao, pero sa Diyos, hindi. Amen? Maaring magmukha kang marumi sa tao, pero kung malinis ka sa loob, malinis ka sa Diyos. Mas maigi nang tanggapin ako ng Diyos. Kaysa sa ako'y, kahit ako'y alipustahin dito sa mundong ito, basta ako'y tanggap ng Diyos. Mas better na yun. Amen po ba? Pwede po natin palakpakan ng Diyos? Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? So, ang sabi dito, you can have an altar for God without the fire of God. Amen. Totoo po yan. Pwede ka naman talaga magkaroon ng altar. Pwede kang magmukhang makadiyos, pero walang apoy ng Diyos. Amen? Pwede kang magmukhang Kristiyano talaga, pero wala ka talagang relasyon sa Diyos. Amen po ba? Pwede kang magmukhang mabait, pero masama ka talaga sa loob. Amen po ba? Nakukuha po natin, you can have an altar for God without the fire of God. But mga kapatid, this is the reality. The Lord is not after for the sacrifices. He's the after for your heart. Bakit? Kasi sa puso mo, diyan niya ibabagsak yung apoy. Pag naibagsak niya yung apoy, may passions. Kaya ang sarap mag-serve. Hindi ka mamapagod sa mag-serve. Kahit the whole week ka mag-a-attend ng gawain, hindi ka mamapagod, hindi ka mababurnout. Excited ka palagi. Bakit? Kasi may apoy. Amen po ba? Sige pa, palakpakan natin ng Diyos. Diba? So may position, nagmi-minister, pero wala namang passion. May mga gawain, may mga katungkulan, wala namang passion. Wala namang anointing. Bakit? Because you can have an altar for God without the fire of God.
Hallelujah. Nauunawaan po natin? Ano pa, yung pangatlong, punta na tayo sa pangatlo. Malapit na po tayo matapos. What is the third one? The pleasing sacrifice. Ito na. Yung pleasing sacrifice, mga kapatid, hindi pa ito yung sweet aroma sinasabi sa Bible. Kung hihimay-himay natin yung Bible, may mas makikita pa tayong mas the best offering na pwede nating maibigay sa Kanya. But this is the pleasing sacrifice, which is pleasing to the Lord. Pleasing kay Lord, matutuwa ang Diyos, yes. Pag-aralan po natin ito. Romans 12 verse 1, Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, ang sinabi dito, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice. So, mga kapatid, lilinawin ko po ulit, ang Diyos, hindi siya after sa pera mo. Hindi ang Diyos after sa sacrifice mo. Hindi siya after sa pag-awit mo, sa pagtalon mo, sa pagtaas mo ng kamay. Yes, part yan ng worship, part yan ng pagpaparangal sa Diyos, part yan ng pag-ibig mo sa Diyos. Pero ang Diyos, hindi lang siya dyan nakatingin. Saan siya nakatingin? He is after to yourself. As your body, as a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Hindi lang siya after sa mga bagay na kaya mong gawin sa Kanya. Maliit na bagay lang yan. The best thing na sacrifice na maibibigay mo sa Diyos is yourself. That is why, the time that He called the disciples, come, deny yourself, take up your cross, and follow me. Kaya mga kapatid, sa buhay pananampalataya sa Kristiyano, ang Diyos natin totoo. Yes, totoo po yan. I can guarantee, totoo ang Diyos natin, tumutugon, buhay, makapangyarihan, nakakausap at nararanasan natin. Amen. Yes po, I can guarantee, totoo ang Diyos natin. Kaya mga kapatid, wag na nating sayangin yung buhay natin. Sa pagsakripisyo natin, mas lalo sa mga makamundong bagay. Let's think about it. Saan natin mas sinasacrifice yung time natin? Saan natin mas sinasacrifice yung life natin? Saan natin mas sinasacrifice yung money natin? Saan natin mas sinasacrifice yung commitment natin? Si Lord pa ba talaga yan? Hello? If it is God, then praise God. Pero kung hindi na, mga kapatid, then start thinking. Pag-isipan nating mabuti. Ang sinabi niya, tinan niyo ganto katindi ang Diyos. Talagang pinakita niya at nagpakilala siya talaga sa tao na siya talaga ang dapat unahin sa lahat ng bagay. Ang sinabi niya, even if your mother or if you love your mother or your father more than me, then you are not worthy of being mine. Imagine, mga magulang ko na yon. Ha? So sa akin, talagang yun ang pinaka-importante sa buhay ko. Bakit? Mahal ko sa buhay yun eh. If you love your sons and daughters more than me, you are not worthy of being mine. So hindi ko pala pwedeng mahalin yung pamilya ko. Hindi ka pala pwedeng mahalin, ibigin, kahit yung sarili kong pamilya. Ha? Yung mga kapatid ko. Ha? Yung mga magulang ko, kaysa sa Diyos. Dapat pala talaga, ang Diyos ang number one. Pa-follow, saka na lang yung family. Amen po ba? Bakit? Kasi nga, ang Diyos nakatingin sa'yo. Ha? Hindi siya nakatingin sa pera mo, sa laki ng bahay mo, o sa anong sakripisyo mo, sa anuman. Saan siya nakatingin? Sa'yo. He is after to yourself. And that self, mga kapatid, pag nai-offer mo ng tama yan sa Diyos, that is the pleasing sacrifice to the Lord. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. So, kaya tala niya,
Minsan talaga yung mga amoy yung may mga amoy na sacrifice, minsan may mga mabantot. Di ba? May mga minsan amoy dugyot na amoy sa mga sacrifice natin. So alam mo, magsa-sacrifice ka. Tapos, magsa-sacrifice ka nasa church pero galit ka naman. Ang baho ng sacrifice mo. Di ba? Pupunta ka magsa-sacrifice ka, nasa church ka nga, may pride naman sa loob mo. May kagalit ka naman sa church mo, ang baho ng sacrifice mo. Maniwala po kayo sa akin. Magtataas ka ng kamay. Magpe-praise ka dyan. Yes, Lord, you can, pwede ka mong paiyak-iyak dyan. Tapos talagang pag after man ng church, talagang yung laman naman talaga ng puso mo, puro lust. You can show outwardly your holiness, but inside, no. Kaya we have to take care of the aroma of our worship. What is kind of sacrifice that we are giving to our God? Amen? Nandiyan pa po ba tayo? Nandiyan pa po ba tayo? So, ang totoong sacrifice that God accept, may amoy. Ha? May amoy at mabango yung amoy. Hindi po mabantot. Ha? So, ang amoy na pleasing sacrifice kay Lord ay pleasing sacrifice. At ito na yon. Kung mauunawaan mo lang mga kapatid kasi, tanong nyo ha. Tanong nyo, ito, dito muna tayo. Mga kapatid, kung mauunawaan lang natin, ha, ang sacrifice ni Lord para sa'yo, hindi mahirap magtaas ng kamay sa praise and worship. Kung mauunawaan mo lang mga kapatid, kung paano kang iniibig ng Diyos, yung mga time na hindi ka aware, iniingatan ka pala ng Diyos, ng mga time na dapat pala napahama ka na, namatay ka na, naaksidente ka na, pero ang Diyos gumawa ng way para salbahin ka, dahil mahal ka niya, dahil gusto niya magpakilala sa'yo, kung mauunawaan mo lang yon, ang sarap umattend ng prayer meeting. Amen po ba? Ang sarap umattend ng gawain ng Bible study. Gustong-gusto mo siyang kilalanin. Talagang mas lalawak yung pag-ibig mo. Bakit? Kasi nauunawaan mo na ang Diyos, mahal ka niya. At nararanasan mo ito. Amen po ba? Kaya hindi ko magets minsan mga kapatid, yung mga matatagal ng Kristiyano, ang tatagal ng Kristiyano, pagdating sa praise and worship, one way, Jesus, you're the only. Minsan nakaganyan lang. You're the only. Pwede po ba nating palakpakan ang ating kamay sa Panginoon? You're the only one that I could. Amen. Yung ba yung sakripisyo na binigay ng Diyos para sa'yo? Amen po ba? Ang Diyos, binigyan ka ng pangalawang buhay. Iniligtas ka niya sa isang trahedya. Iniligtas ka niya sa isang panganib na situation. Pinagaling ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos, and yet, ang tagal mo ng Kristiyano pagdating sa worship, hindi ka makataas ng kamay. Amen. Kung mauunawaan lang natin, mga kapatid, kung ganong kabuti ang Diyos, kung ganong kahabagin ang Diyos sa atin, sa ating mga buhay, mga kapatid, nako, sabi ko sa inyo, excited tayo laging umattend ng gawain. Bakit? Kasi naunawaan natin Naunawaan natin na ang Diyos na ito ay grabing magmahal. Lord, naunawaan mo na, Lord, hindi ako karapat-dapat dito. Grabe pala ang sama ko dati. Grabe palang rumi ko dati, Panginoon, talaga, deserve ko na pala talaga dapat na matagal na akong patay. Deserve ko dapat na mapunta ako sa impyerno. Pero Lord, hindi ko deserve na maligtas ako sa pamamagitan ng kamatayan mo sa krus. Kung mauunawaan lang natin mga kapatid, ano po, talagang aaraw-arawin mong pagbabasa ng Bible. Aaraw-arawin mong pananalangin. Bakit? Kasi nauunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos doon? Kung mauunawaan mo lang that He died for you. He died for you even na hindi deserved ng Diyos yun. Ginawa niya yun dahil mahal ka niya. Para pagdating ng life mo dito, which is temporary, may buhay ka pa doon na eternal, na napakasarap sa presensya ng Diyos. Kung mauunawaan mo lang yun. Kung mauunawaan mo lang yung mga kapatid, hindi ka kahit kailan, hindi mo ipagpapalit ang gawain ng Diyos
kahit sa trabaho mo. Kahit mawalan ka na ng trabaho, huwag ka lang makapag-skip ng Sunday, huwag ka lang mawala sa presensya ng Diyos, huwag ka lang malayo sa presensya ng Diyos. Bakit? Nauunawaan mo. Kung bakit hanggang ngayon, bakit hirap ka mag-sacrifice? Minsan, ang tagal ng panahon, hinihingi na ng Diyos, i-sacrifice mo na yung trabaho mo sa akin. I-sacrifice mo na yung kotse mo sa akin. Bakit? Tinetest ka na ng Diyos. Baka yung trabaho mo, Diyos mo na yon. Amen po ba? Bakit si Isaac hiningi kay Abraham? Binigay-bigay ng Diyos kay Abraham, si Isaac, napakatagal na panahon nag-aantay ng mag-asawa, ng anak. At nung ibinigay, ipinapaalay. Kung ikaw lang ang sitwasyon, baka lukuhan to, Lord Ibinigay-bigay mo tapos kukunin mo ulit. Pero salamat sa character ni Abraham, sa attitude ni Abraham, which is very faithful kay Lord. Even if it cost his life son, yung buhay ng anak niya, kahit nag-iisa yon, inalay niya. Patunay lang na ang Diyos sa buhay niya. Hindi ang anak niya. Hindi yung blessings na hinihintay niya matagal na. Hindi yung provision na akala niya nanggagaling doon sa bagay na yon. Sino? Ang Diyos niya. Amen po ba? Kung bakit hiningi ng Diyos si Isaac kay Abraham, bakit tinetest na si Abraham Abraham, masyado ka na masaya. Masyado ka na masaya dyan. Alam nyo, sa buhay ng Kristiyano, ang isa sa mga critical na situation natin, yung tayo'y napakasaya. Sa totoo lang. Bakit? Kasi doon sa napakasaya natin, doon natin nakakalimutan si Lord. Pero doon sa napakalungkot natin, talagang nagkakaroon tayo ng Diyos, no? Talagang, imagine nyo to, talaga totoo po. Kahit yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, kahit yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, share nyo ng gospel. Hindi po ako naniniwala dyan. Pero tala mo, magkaroon siya ng sakit, na wala na siya ibang lalapitan. Kahit ng pera niya, hindi na siya kayang pagalingin. Pamilya niya, hindi siya kayang tulungan. Lalapit sa iyo, bro, sino ba yung Diyos mo? Pwede mo ba kapag-pray dyan? Maniwala ko, totoo po yan. Talaga kahit yung taong hindi naniniwala sa Diyos, pag inilaon ng Diyos na mailagay sa critical na sitwasyon, na wala siya ibang lalapit ako, hindi ang Diyos lang, lalapit sa Diyos yan. May isa pong example dyan. Si Bishop Arnold, very well known. Si Bishop Arnold, meron siyang nakalimutan ko yung ano niya doon si konsehalatan tawag niya doon, yung parang landlord ng apartment nila. So sinisingil sila dyan. Lagi niya ini-invite sa church. Sabi daw niya, Konsi, attend ka naman ng church. Sabi daw nung sige Bishop, wag ka mag-alala. Darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Ngayon, in-invite niya ulit. Konsi, attend ka naman sa church. Bishop, darating tayo dyan. Ganon. Ngayon, nagkaroon ng sakit, malubhang sakit, napakalubhang sakit na nakalatay sa ospital. At pumunta si Bishop. Hindi pa nakakapasok si Bishop sa pintuan. Ang tanaw pa lang siya, Bishop, isama mo naman ako sa church mo. Mantakin mo. Biglang nakakilala kay Lord. Amen. Iantayin pa ba natin na dumating tayo sa ganong time na talagang very tragic na para lang makilala natin ang Diyos. Amen. So wag na. Ano pa? Ialay na natin ang sarili natin sa Diyos ng totoo. The pleasing sacrifice. Ano ito? Our sacrifice should be a response to our trust in His sacrifice. So yung pag-sacrifice natin, kailangan, ito yung response natin sa pagtitiwala natin sa sakripisyo ng Diyos. Si Jesus. Amen po ba? So ano yan? Anong arumanan? Self-giving sacrifice. So the pleasing sacrifice is the self-giving sacrifice. Ikaw mismo, ibibigay mo sa Diyos ng buo. Amen. Amen po ba? When God asks for sacrifice, He's not after the sacrifice. Ito yung sasabi ko kanina. Saan siya after? He's after to your heart. Bakit? Kasi dun sa puso mo na ang laman, pera,
Sa puso mo na ang laman, sarili mo. Sa puso mo na ang laman, bahay. Sa puso mo na ang laman, sasakyan. Sa puso mo na ang laman, trabaho. Sa puso mo na ang laman, kayabangan. Sa puso mo na ang laman, lust. Sa puso mo na ang laman, pride. Sari-saring laman ng puso mo. Ang Diyos gusto iwalisin lahat ng laman ng puso mo. Bakit? Ang gusto ng Diyos, siya lang ang nakatira sa puso mo. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Amen po ba? Kasi talagang ang Diyos, yes, sacrifice, part of the worship. Kailangan natin mag-sacrifice para tayo mag-go through sa ating pananampalataya. Pero mga kapatid, tandaan nyo, hindi after sa Lord yan. Saan siya after? Sa puso mo. Para maibaba niya yung apoy sa puso mo. Tandaan nyo, si King David, bibilisan po natin ha. Si King David, nagkaroon siya ng isang situation na kung saan yumabang si King David. Bakit? Lumaki yung army niya, lumalakas sila, talagang lumalakas yung team nila. So dahil yumabang si King David, siya ngayon ay nabigyan ng consequence ng Diyos. Tatlong consequence po yun. Pero ang pinili ni King David, basahin po natin. And God came that day to David and said to him, "Go up, raise an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah the Jebusites." So David went up at God's word, as the Lord commanded. And when Araunah looked down, he saw the king and his servant coming on toward him. Araunah went out and paid homage to the king with his face to the ground. Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant?" David said, "To buy the threshing floor from you, in order to build an altar to the Lord, that the plague may be averted from the people." Then Araunah said to David, "Let my lord the king take and offer up what seems good to him. Here are the oxen for the burnt offering, and the threshing sledges, and the yokes of the oxen for the woods." All this, O king, Araunah gives to the king, and Araunah said to the king, "May the Lord your God accept you." Ano sabi ni King David? But the king said to Araunah, "No, but I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offering to the Lord, my God, that cost me nothing." So ito po yung context niyan. Nagkaroon ng consequence si King David, pinapili siya sa tatlo, at ang pinili niya yung consequence na ibibigay sa kanya ng Diyos, na kung saan nasa kamay pa rin siya ng Diyos. Ngayon, doon dapat hindi pa tapos, pero ang sabi ng Diyos, sige, mag-alay ka na lang. Mag-alay ka at hihinto ang consequence na ito sa inyo. Ha? So ayun yung ginawa, mag-aalay si David kay Lord. Pero tingnan niyo mga kapatid, anong kahiban niya kay Saul? Nga may makikita natin yan. Alam mo si David, sinong hindi diyan? Ay, kumbaga, hari, mahal na hari, sige, wag na po, ito na po yung mga, ialay nyo na po sa Diyos natin. Iyan nyo po. Libre. Kumbaga yung mga halaga na, malaking halaga yan, mga kapatid. Sa panahon nila, malaking halaga po yan. Ha? Pero ito, binibigay ng libre kay David. Ang sabi ni David, ay hindi, no. No, but I will buy it from you for a price. Ha? I will not offer burnt offering to the Lord, my God, that cost me nothing. Tingnan nyo binibigay na ng libre. Tilanggihan ni David. Ang gusto niya magbabayad siya. Bakit? Because David knows that the sacrifice, that the consequences came because there's pride that came into his heart. Alam ni David yun, na kaya may consequences, dinidil siya ng Diyos doon. Ha? Kaya yes, pwede niyang ibigay ito na walang kahirap-hirap yung sakripisyo niya. Pero tinanggihan ni David yan. Bakit? Gusto kong magpaayos kay Lord doon sa consequences na aking tinatanggap na ngayon. Doon sa pride na nakapasok, gusto kong i-deal to kay Lord. Hindi to madidil kung hindi ako maghihirap. Kaya minsan mga kapatid, sometimes God will allow that we will face difficulties, struggles. Why? Kasi kailangan nating matuto. Amen po ba?
kailangan nating matuto, kailangan nating matauhan na yung ginawa nating bagay, may kabayaran. May kabayaran. At ayaw ng Diyos yun. Amen po ba? Kahit ang Diyos naman ayaw niyang mag-consequences, pero kailangan. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Amen po ba? So David brought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Alam mo, ito pa, isa pa. Nilagay lang sa akin ni Lord. Hindi ko mag-guess yung mga ibang Kristiyano. Attend ng seminar, magrereklamo kasi may bayad. Di ba? Ay dapat po 'di ba ang gawain ng Diyos dapat 'di ba po binibigay ng libre? Oo, pwede mo naman ibigay ng libre. Kaya lang yung rerentahan may bayad. Yung place may bayad, yung pagkain may bayad. Amen po ba? So bakit kailangan minsan may price? Para magkaroon ng something value sa'yo, pahalagahan mo. Kasi pag kinuha mo ng libre, parang wala lang sa'yo eh. Walang sacrifice. Amen po ba? Sige pa, palakpakan ng Diyos. Kaya kailangan natin magkaroon ng sacrifice. Bakit? Kasi sa sacrifice, fire fell. Amen. Something is happening in sacrifices. Ano ba? And David built then ng altar to the Lord and offered burnt offering and peace offerings. So the Lord responded to the plea for the land, and the plague was averted from Israel. Sacrifice is about giving what you love, not your leftover. Amen? Ang pagsasakripisyo is about sa pagbibigay. Doon sa pag-ibig mo, hindi yung mga tira-tira mo lang. Hindi yung basta lang. Hindi yung wala lang sa'yo. Ibigay mo yung best para sa'yo. Yung may pag-ibig. Yung talagang makakapag-sacrifice ka. Yung ramdam mo na magsasacrifice ka. Bakit? Kasi mahirap. Mga kapatid, the true sacrifice, there is pain inside the heart. Pag ang sacrifice mo walang pain, walang struggle, walang difficulties, that is not the true sacrifice. Ang sacrifice kailangan may struggle, may sakit, may kirot. Teka, minsan ibibigay sa minsan kakatukin ka ng Diyos, ibigay mo yung mo. Sa kapatid mo, Lord, ikaw ba talaga yan? Ito na lang yung laman ng wallet ko eh. Ibibigay ko pa dito, talaga bang tinig mo yan? Baka naman kung sino bumubulong sa akin dyan. Di ba? Pero bakit? Kasi nga, God will test you through that situation. Baka iba na yung Diyos mo. Ako pa ba talaga ang Diyos mo? Maniniwala ka pa ba talaga sa akin? Mananampalataya ka pa ba talaga sa akin? Na kaya kong ibigay ang lahat ng pangangailangan mo? Sometimes God will allow you to go through with that kind of struggles. Ano pa? Jesus is worth of everything you're afraid of losing. Palakpakan natin ang Diyos. Parang hindi tayo nakakaano doon na. Amen po ba? Worthy ang Diyos dyan sa lahat ng mga bagay na ating mawawala sa atin. Bakit? Kasi lahat naman yan kay Lord. At lahat yan kayang ibalik ng Diyos. He give and take away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Ito na, number 4. Last. Yay! Praise the Lord. Last. More pleasing sacrifice. So kung kanina, may pleasing sacrifice, ano yung pinaka-the best? More pleasing sacrifice. Ano to? Minsan yung mga kapatid, alam nyo, ang Diyos sa mapagbiro. Minsan, dadalhin niya tayo sa sitwasyon na kung saan mamimili tayo in both godly choices. May blessing naman, pero may mas the best. Amen? Tama naman, pero may mas the best. Tama naman, kumbaga, kung lalagay natin, isang babaeng nililigawan, dalawang Kristiyano, tama naman, dalawang Kristiyano naman, totoo naman, kaya lang may mas the best at may mas perfect, yung will ng Diyos. Amen? Basahin natin, mabilis. Okay, sa 1 Samuel chapter 15:22, what is more pleasing to the Lord? Ito yung kay Saul to, sabi ni Samuel. But Samuel replied kay Saul, what is more pleasing to the Lord? Kasi ang sinabi ng Diyos, lipulin lahat kay Saul. Walang ititira. Ngayon sa Saul, nagtira ng bagay. Nagtira ng mga bagay. Pero ano sabi niya? Kasi i-offering ko naman kay Lord. So tama naman, di ba? Tama naman. Ang sabi ni Samuel ngayon, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offering and sacrifices or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams.
We love to give God the things He didn't ask for to compensate our lack of obedience. Amen. So sometimes, mas pinipili nating magbigay ng mga bagay na akala na pwede na. Akala natin, tama na katulad ni Saul. Lord, offering ko naman to sa iyo eh. Pero ang tanong, yung ba yung sinasabi? Yung ba yung utos? Yung ba yung pinapagawa? Yung ba yung kalooban ng Diyos? Doon tayo magkakatalo. Yes, pleasing kay Lord, offering yun eh. Maganda yung mga offering matataba, magagandang malulusog na hayop, magaganda. Kumbaga malaking amount ng money. Pero ang tanong, yung ba yung utos ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, lipulin lahat. Ang ginawa ni Saul, nagtira, inalay. Amen? We love to give God what pleases us and cause us less pain. Amen. Tama naman, talagang magbibigay tayo kay Lord, pero mas madalas, nagbibigay tayo yung komportable lang sa atin eh. Yung walang kirot. Mga kapatid, that is not the pleasing sacrifice to the Lord. Again, the true sacrifice that pleases by the Lord, yung sakripisyo na talagang may kirot. Yung mahihirapan ka. The aroma of more pleasing sacrifice is what? Self-denying sacrifice. Pwede ko ba tawagan yung tayo po'y magwawakas sa panalangin. Self-denying sacrifice. That is the more pleasing sacrifice kay Lord. Mga kapatid, we have to, lagi naman nating naririnig na madalas about self-denying. But this time, talagang totoo that self-denying is a sacrifice. And it must be genuine. Pwede po bang lahat tayo tumayo? Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, tayo po'y mananalangin. Now, if you think that na may napabayaan ka, or may something na nag-hit sa'yo sa mga points na nabitawan kanina, or may mga something na nagagawa ko that is not pleasing to the Lord, come on, start thinking. Close your eyes, concentrate in the presence of the Lord. Manalangin tayo kay Lord sa oras na ito. At hayaan natin na ipadil natin kay Lord yan. Ano ba yung mga bagay na laman pa ng puso natin kung bakit hindi makapaghari ang Diyos sa puso mo? Ano ba yung mga bagay na meron pa sa'yo kung bakit hindi makapag-work mightily ang Diyos sa buhay mo? Ano ba yung mga bagay na nagkokos kung bakit minsan nanlalamig ka? Kung bakit minsan tinatamad ka? Kung bakit minsan parang nawawala yung apoy? Ano yung mga bagay na yan? What is that thing? And ask God right now for forgiveness. And ask Him for help na idilian. At hayaan mo na pagharian ng Diyos ang puso mo sa oras na ito. Hallelujah. Mga kapatid, ang Diyos natin ay mabuti. Inalay niya ang buhay niya. Hindi para sa wala lang. Inalay niya ang buhay niya hindi lang para tayo payamanin sa mundong ito. Inalay niya ang buhay niya hindi lang para tayo magkabahay, hindi lang para tayo makapunta sa Canada, hindi lang para tayo magkasasakyan. Inalay niya ang buhay niya para siya'y makilala mo, para siya'y masampalatayanan mo, at para siya'y makasama mo habang buhay sa langit. At pagkasama mo ang Diyos sa buhay mo, kahit dito sa lupa, mga kapatid, walang katumbas na pagpapala ito. Kahit anong amount ng money, hindi kayang itumbas dito. Bakit? Because it is God alone. Our everything. Mawala na ang lahat ng bagay sa atin. Wag lamang ang Diyos. Hallelujah. Sige, manalangin pa tayo kung may papanalangin pa tayo. Hallelujah.
Lord, salamat po sa umagang ito for opening our minds, our hearts into the things, Panginoon, that we will be reminded na masasaktan kami, O Diyos. Ngunit, pag tinanggap namin ito'y katotohanan, ito'y siyang magpapalaya sa amin. Lord, we ask right now, in the name of Jesus, to open our hearts, our minds. Lord, ang lahat ng hindi karapat dapat sa amin, ang lahat ng Diyos sa namin sa buhay namin, alisin mo sa pangalan ni Jesus. Ikaw lamang ang siyang maging Diyos, ikaw lamang ang siyang makapasok, ikaw lamang ang maging hari sa lahat ng desisyon, sa lahat ng pag-iisip, sa lahat ng laman ng aming puso. Ikaw lamang ang maging Diyos at Panginoon namin, even in our families, O God. Salamat po, Panginoon. We ask for continued cleansing, O God. Transform us. Transform us, O God, by your grace. Lord, mabago kami. Mabago kami, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mong wagas. Wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ay totoo, banal na Diyos at makapangyarihan. Ikaw ay karapat dapat sa lahat ng papurit pagsamba at sa lahat ng pagsakripisyo, O Diyos, ng bawat tao dito. Ikaw ay Diyos na tunay at ikaw ay Diyos na luluhuran ng lahat ng tao sa sandaigdig na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen.